Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Kim Harvey Sarmiento from CRC Batangas Daughter Church, at ngayon pong umaga ay makakapakinig po tayo ng isang salita ng Diyos ngayon po sa Tinapay Mula sa Langit. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin at pumikit. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Lord, na dinako mo po kami sa online platform na ito, Lord, sa YouTube para makinig, Panginoon, ng salita mo sa Tinapay Mula sa Langit. Lord, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig, Panginoon. Ready mo po ang mga puso, ang aming pong mga isip na handang tanggapin, Panginoon, ng salita na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong text ngayon ay nasa Leviticus 18 verse 20. Ang sabi po dito, huwag niyong dungisa ng inyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. Kung ating pong mababasa ang buong aklat ng Leviticus 18 ay mababasa natin na iniwan ng Diyos ang utos niya kay Moises. Ito ay ang mga bawal na pakikipagtalik na ibinaba ng Diyos upang paalalahan at gabayan si Moises gamit ang kanyang mga utos at salita. Marahil po ay may mga pagkakataon na sinabi ito ng Diyos sa kanya sapagkat may posibilidad po na maging mapanukso ang kaaway sa kanyang misyon sa gagawin niyang paglalakbay papunta sa Kanaan. Hindi madali sa katulad niya na ang paalala ng Diyos sapagkat sa lupa lamang na kanyang pupuntahan ay talamak na ang paksa na sinasabi dito. Sa buong kabanata po ng Leviticus 18, marami pong uri ng pinagbabawal na pakikiapid sa iba ang ibinigay ng Diyos. Ngunit bakit po sa talata 20 ang ating pagbubulayan ngayon at tungkol sa paalala ng Diyos na huwag dungisa ng ating sarili sa pagkakaroon ng sexual na koneksyon sa iba? Marahil ito po ay isang paksa na mabigat sa akin bilang isang kabataan, ngunit alam ko po na may nais po ang Diyos kung bakit po ito ang gusto niyang iparating ngayong umaga, at maging ilaw po ito para sa mga katulad kong kabataan ngayon na nakikinig tungkol sa usaping ito. Tulad po ni Moises, ang Diyos po ang kumakausap sa bawat isa ngayon. Ano po ba ang gusto ng Diyos na iparating sa atin? Meron po tayong dalawang punto na pagbubulayan na paksa. Ito po ay hindi dapat magsinungaling sa inyong asawa o kapwa mo. Or sa English po, you shall not lie carnally with your neighbor's wife. Ang pagsisinungaling sa iyong kapwa hinggil sa tawag ng laman, lalong higit sa usapin ng isang sexual na aktibidad, ay isang gawain na lumalabag sa kahalagahan ng pagiging kasal ng isang tao. Ito man po ay sa kanyang asawa at sa layunin ng Diyos. Ito po ay isang kasunduan ng kasal na para lamang sa isang lalaki at isang babae. Mababasa po natin sa Genesis 2 verse 18 na, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, binigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Na tayo po ay binigyan ng Diyos ang isang taong angkop nating makakasama sa ating pamumuhay. Naglaan po ang Diyos ng taong maging isang katuwang natin, kaya ang pagkakaroon po ng isang relasyon sa iba ay isang hakbang na lamang na hindi natin pagsunod sa Diyos. Gaya din po ng sinabi ng Diyos sa Genesis 2 verse 24, sabi po ay, ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at magiging isa. Na tayo po ay nilaan ng Diyos sa iisang tao na ating asawa at hindi para magkaroon ng pakikiapid sa iba. Ang pagkakaroon ng sexual na gawain sa iba or sa labas ng kasunduan ng kasal ng Diyos para sa atin ay katulad na din na pagtalikod natin sa Diyos at sa kanyang magandang biyaya bilang taong may asawa na, at ito ay magiging isang gawa ng dyablo para ang buong intensyon ng disenyo ng Diyos para sa mag-asawa na. Ang gawain nito ay tumataliwas sa kagandahan ng kasal at sa paniniwala ng sanlibutan sa usapin ng isang sagradong kasunduan mo sa Diyos at sa taong ibinigay sa iyo ng Diyos para sa iyo. Para sa akin, masasabi natin na mahal mo ang sarili mo, lalong pagkakakilala mo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo ay pagkukumit na lamang ng bagay na ito para sa iyong asawa lamang. Bilang kabataan, ito ay isang reminder para sa atin ngayon na siniset tayo ng Lord kung paano dapat natin inuukol ang ating sarili sa pagdating ng panahon. Maraming kabataan ngayon na nagkukumit ng kahalayan ng laman na nagbubunga na hindi magandang resulta sa buhay nila. At bilang mga mananampalataya at pinili ng Diyos, mayroon tayong accountability na maging ilaw at asin sa buhay ng iba. Na maging katulad ni Moises sa ipangaral ang usapin nito sa mga kaibigan at sa mga taong kailangan ng payo mula sa Diyos.
Tulad ng isang pahayag ni Roker sa kanyang sinulat, sabi po ay, adultery is an assault of a nuclear family. It was called the Great Sin in the ancient Near East. Natunay nga na noon pa lamang po ay laganap na ang kasalanan sa sanlibutan ito. Kaya tayo po mga mananampalataya ay nilalayo sa isang gawa ng kaaway na hindi dapat nating ginagawa. Pangalawa naman po ay pag-iwas natin sa madungisan ng ating mga sarili sa mata ng Diyos at sa ating asawa. Maraming mga tao na natukso at gumawa ng pagtataksil na hindi nila nakita ang naging resulta nito. Ang madungisan ng hindi nila ay kinokonsidera ang kanilang sarili. May ilan naman pong nakakakita na maging epekto nito sa kanilang mga mahal sa buhay, tulad ng kanilang mga anak, magulang at iba pang parte ng kanilang pamilya. Hindi lamang sarili nila ang nagiging tagasalo ng kanilang kinahinatnan ng kasalanan na nagawa nila at nagpapakita lamang ito ng pagiging unfaithful and uncontrolled person. Makikita natin ang magiging resulta nito, kasalanan na hindi lamang ang Diyos kundi para sa ating kapwa. Kaya tayo mga anak ng Diyos, hindi pa din tayo ligtas sa isang kasalanan na ito. Ngunit dahil mabuti ang Panginoon natin at binigyan niya tayo ng sapat na kaalaman at paalala mula sa Kanya, ay hindi na dapat natin ito ginagawa. Bagkus maging ehemplo tayo at instrumento para sa iba na maging tapat sa Diyos, ang ating sarili at ang ating mga minamahal sa buhay. Mabuti ang Lord dahil sa kabila ng ating mga nagagawa sa Kanya, ang Diyos ay handa nang ibigay ang Kanyang paalala na nagmumula sa Kanya. Ang pagmamahal sa atin bilang mga anak niya ay napanatili natin sa tamang relasyon natin sa Kanya at sa ating mga mahal sa buhay. Inaayos sa tayo ngayon pa lamang at pasalamatan natin ang Diyos sa kabutihan niya. At bilang mga anak niya, binigay natin ang nais ng Diyos sa atin sapagkat alam ko po na ang Diyos ay laging tapat sa ating lahat, kaya maging tapat din tayo sa Kanya at sa mga taong ibinigay niya sa atin. Muli, panatilihin po natin hindi madungisan ang pangalan natin alang-alang sa salita ng Diyos at sa utos niya at para po sa ating kapakanan. Tayo po ay manalangin para po sa ating pangwakas. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Lord, at pakinggan po namin ang magandang salita mo tungkol, Panginoon, sa pagkokontrol po namin, Lord, at maging bukas po ang aming isipan tungkol sa pakikiapid sa iba, Panginoon. Lord, panatilihin mo po kaming malinis at hindi po madungisan na aming mga sarili at ang pagsunod po namin sa iyo ay patuloy po namin gampanan, Lord. Maraming salamat po at sa pagsisimula po na aming umaga ngayon, Lord, isat mo po ang salita mo, Panginoon, na maging guide, Panginoon, sa gagawin namin sa buong araw na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ako po ulit si Kim Harvey Sarmiento at magandang umaga po sa ating lahat.